Ilang Biyernes, kinamusta ko si Herlin sa bago niyang bahay sa Angono, Rizal. Wasak po kayo sa munting tahanan. Ito ang katas ng lahat ng yung pinasirapan when sumali ka sa Binkoy College. Yes. Tsaka yung apartment pala sa handi sa inyo rin. Opo. Ano yung tautahan niya? Opo, parang buy one take two po eh. Ako, ang babaeng nilalait nyo noon! Di ba tinatawag nyo akong squammy? Pangit! Ilusyonada! Filinyera! Ako ito! Patok na patok ang iyong teleseryeng panghapon. Yes po, no. Masaya po ako. Yun po yung hindi ko inaakala talaga na papatok po talaga. Kasi make it or break it po sinabi sa akin eh. Ito na yung panahon para sa pag-iganti ko. Sa palagay mo, bakit patok ang magandang dilag? Kasi Miss Jessica, binos ko po dedikasyon ko dito sa first lead role. Yung revenge. Oo, na parang katulad ng kwento daw ng buhay mo. Totoo ba yun? Nilapat naman daw po siya. Pero sa totoong buhay naman ho, hindi ako gumaganti. Hinahayaan ko na lang ang tadhana ang mangyari ang tama. Parang naiiyak ka. Sakto lang po kasi na ano po ako binigyan po ko ng big role ng GMA. Binigyan po nila ako ng break po ba? Kasi syempre, bago lang po ako, Miss Jessica. Wala po akong acting workshop na napasukan. Pasalamat lang po ako sa lahat ng mga nakasama ko, sa mga artist ko po, sa mga director na talaga sumuporta po sa akin. Na-touch lang po ako kasi sobrang happy ko po talaga kasi talagang natutuwa po ko. Tawag na sa akin ng mga bata, Gigi, mga tao po, Reta. Sabi nila, para daw makaarte ng maganda, ng mahusay, marami ka dapat baon, marami kang panghuhugutan. Hindi kaya ganon? Sobra-sobra ho ako sa hugot siguro. Nahipon po. Napakaiyakin po talagang tao. Alam ng lahat yan. Siguro yung mga napagdaanan ko po sa buhay, talagang na-relate din po ako sa magandang dilag. Naman gawin nyo naman ang paraan mo. Parang awa nyo naman. Ang kwento ng magandang dilag kahit papaano may pagkakatulad daw sa personal niyang buhay. Herlin, ang kwento mo parang mala Cinderella, tama ba? Galing sa wala, galing sa mahirap na buhay, nangarap. Yun ba yung narrative ng buhay mo? What you see is what you get sa akin. Sobrang dali ko lang po mag-get sa tao. Sobrang dali ko lang din pong makita kung ano pong meron sa akin. Sobrang open book ko po sa lahat ng tao. Kumbaga, lahat po ng mga napagdaanan ko sa buhay ko, siguro sukli lang po lahat to. At saka hindi ko po siya nakuha na ng madali. Pinaghirapan ko po until now po. Hindi po ko titigil talaga mangarap kasi ang sarap po mangarap. Ang hirap maging mahirap. Simula nang pinanganak ako, hindi ko naranasan nagkaroon ng pintuan. Gaya ng alam ng marami, si Herlin laki sa hirap, produkto ng broken family. Feeling ko naman talagang hindi po para sila sa isa't isa. Kasi bilog lang daw po yung mama ko dati. Anong gin bilog? Kumbaga nabuo lang daw po ako dahil sa alak, sabi. Tapos tinry po nila magsama kasi hindi talaga ho eh. Walang epekto sa yung pagkatao. Kasi iba, iindahin nila yun eh. Parang casual ako. Kumbaga hindi ako nabuo sa make love. Pero naging love naman talaga yung bunga ito. Paano mo na dadala lahat yun? Manhid na ho ako para sa mga broken family naming issues. Mas naging maganda po yung pagsasama namin nung naging mas magkaibigan na lang po sila. Kumpara sa maging magjowa. Kasi pag naging magjowa yan ako, may lilipad na naman ng mga kaldero. Halos pinagbabadmintonan ako ng mama at papa ko. Umaga, pasapasahan. Paano mo nalagpasan yun? 15 years old po, nagtrabaho na ako. Tsaka pinag-aral ko po yung sarili ko since high school until college po. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral ko. Maraming salamat din po talaga doon sa mga teacher ko na umunawa sa akin na kapag pumapasok ako, lasing ako. Lasing ka? Bakit? Pumapasok din po ako sa bar eh. Pag pumasok po ako sa school, lasing po ako, minsan kakatulog po ako. Ayun po yung mga panahon na umiinom ako ng alak ng hindi ko naman gusto. Pero alam mo, Herlin, yung ibang mga nanggaling sa ganong background, hindi nila inaamin yun. Yung ano nagtrabaho sa bar. Hindi. Ikaw, inaamin Waitress mo. naman po ako eh. Hindi naman po ako pokpok eh. Ang uuto po ako ng mga manginginom doon. Tapos halimbawa, shot din ako. Tapos mangtitip din sa akin. Sabi mo, 15 years old ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Paano mo nalagpasan lahat ng yun? Ang hirap po ng walang sariling pera. Nung na-realize ko na pwede naman akong kumita ng sarili ko dahil mukha naman po akong matured at saka malaki akong tao. Nagpepeke pa ho ako ng resume ko dati. Talaga, inaamin niya talaga.
Kunyari, 15 years old lang po ako ngayon, pero nilalagay ko po doon 18, ganyan. Pero ang galing mo ang dami mong nabudol. Nabudol. Sabi ko, ayokong gugutomin yung sarili ko, Miss Jessica. Parang tapos na ako sa part na ginugutom ko yung sarili ko nung elementary ako kasi tinitipid ko yung pera ko para may pang maganda akong outfit ng Pasko.